kapatid na patuloy na naghihirap, merong mga inspiring stories na hindi nagpapatalo at buong tapang, galing at sikap na lumaban para makalaya sa kahirapang ito, at isa na dyan si Beverly. Let's watch this. Lumaki sa labis na kahirapan. Since talaga nung bata ako, wala kaming sariling bahay, nangungupahan lang kami. Nabuhay kami nang wala man lang kaming lababo, wala kaming CR. Nakiki-CR na lamang ako dun sa, sa mga kamag-anak ko doon. Matagal kami nagkahiwalay ng nanay ko, nagtrabaho siya sa malayong lugar. And then ang tatay ko kasi nag-asawa siya ng ibang babae eh. Kaya kaming mga magkakapatid, parang hinayaan na lang nila na nakikitira sa mga pamilya nila. Solong iginapang ang pag-aaral. Sinikap ko mag-aral na mabuti nung high school ako. Naging scholar ako ng governor dito sa Laguna at sa Study Now, Pay Later plan. Nakatapos naman ako ng college sa tulong na rin ng pamamasukan ko bilang service crew. Sa tulong na rin ng asawa ko ngayon, tinutulungan niya ako na makasurvive during nung college days ko. Nagka-college ako, halos wala akong baon. Basta bahala na lang, basta sabi ko sa sarili ko, kailangang matapos ko to. Dahil ito lang yung sa tingin ko na maiaahon namin yung pamilya ko sa kahirapan kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Dahil nga halos wala nga ako na pambaon sa school nung college ako, umisip ako ng paraan. Inisip ko na siguro kailangan magtinda ako. May nag-alok ng pwesto. Sabi ko kay Sherwin, paano tayo magbubukas ng negosyo wala naman tayong pampuhunan. Ito ang naging buhay ng tinaguriang Lugaw Queen, Beverly Aquino. Lagi kong sa sarili ko noon, hindi nawawaglit o walang araw na hindi ako nangangarap na someday talagang pakiramdam ko yayaman talaga ako. Yung buhay na meron kami noon, ayun yung ginawa kong inspirasyon. Sabi ko sa sarili ko, kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral at meron akong pangarap na kailangan marating ko. Kailangan hindi ako magpadala kung ano man yung problema na meron kami nung time na yun. Kasama po natin ngayon ang Lugaw Queen, si Miss Beverly Aquino. Nakita nyo, napakabata pa, napakaganda niya. At hindi mo akalain na ganun pala ang kanyang pinagdaanan. 8 years old pa lang si Beverly, sari-sari na daw ang naging pagsubok mo. Yes, Ate Shawi, oo. Ito yung naghiwalay ang... Yes, noong time na 8 years old ako is naghiwalay yung mga magulang ko. And then, kung kani-kanino na kami nakitira. Ilan kayong magkapatid? Apat kami magkakapatid. Kasama nanay nyo? No, but, hindi namin sila kasama. Oo. Bali, during my elementary, iniwanan kami ng nanay ko sa Batangas. And then, Kani-kanino kayo? Yes, nagkahiwalay kayo magkakapatid? Bali, yung kuya ko lang yung napahiwalay sa amin. Kami tatlong magkakapatid yung magkakasama. Saan kayo napunta? Tita nyo? Or... No, bali, siya, naging boss ng nanay ko before. And then, iniwan niya kami doon. Inalagaan naman kayo? Yes, kaya lang syempre, ang kapalit nun is, nagtatrabaho kami sa kanila. Yung ate ko nagtitinda sa butika nila. And then ako, bago ako pumasok nung elementary ako, nagbubunot muna ako ng sahig, nagwawalis. Hindi ko ma-imagine yung nakatira kayo sa barong-barong na walang banyo. Wala kayong tubig. Nakikikabit lang, oo. So, yung tubig na meron kayo, yung parang panghugas lang sa lababo. No, ang totoo nito, Ate Shawi, wala kaming lababo. Para lang siyang kahon na may kama, may lamesa. So, ito na yung pinapaligo ninyo? Or nakikiligo kayo sa Nakikiligo ako nakikibanyo? Oo, nakikibanyo. Yung hinihiram yung tubig sa loob ng bahay nyo, panghugas ng pinggan at ganyan. Ito. Kailan at paano nabuo sa sarili mong desisyong, hindi ako papayag na ganito na lang ang hanggang dito na lang ang mararating ko. Sayang lahat ng pangarap ko. Nung college kasi ako, dumarating yung time na kulang yung pambayad ko ng tuition fee. Humihiram kami dun sa kamag-anak namin. Nagsalita siya na pa-college pa, hindi naman kaya.
parang hindi mawala sa isip ko yung na-challenge ako na, ba't ganun, hinuhusgahan na agad nila na hindi ko ma-accomplish ang isang yung katulad nito, yes, yung pagtatapos. Hindi ko malimutan yon, Sharon. Kaya nung time na... Hindi ko rin marilimutan yun kung Yes, sa akin oo. sinabi yun. Nung ganun na time na idinadown ka ng ibang tao, naisip ko naman na instead na asahan ko yung scholarship ko at saka yung sa kapatid ko, nagtrabaho ako, nag-part-time job ako sa fast food. You're very successful now, so there's no reason for you na magtanim pa ng sama ng loob. Do you wanna tell them anything? Oo, ang lagi kong hindi malimutan, na laging kong tinatandaan na kung ano daw yung tinanim mo, ayun yung aanihin mo. And I believe na kapag gumawa sila ng hindi maganda, dapat yung pagbabalik mo naman sa kanila, yung maganda, yung tipong mahihiya sila na in spite na ginawan ka nila ng hindi maganda, ito pa yung isusukli mo. Bilib ako sa mga taong katulad mo, Beverly. Anyway, lugaw ang naging susi at pagbabago ng buhay ninyo, di ba? Sabi mo nga kanina, yung pambayad yun ng kuryente, yun ang unang puhunan. Anong taon yun? Ay, nung 2007. O, kailan lang yun? 2007. That was 5 years ago, di ba? Okay, 1,100. Imbis na ipambayad nyo ng kuryente, ay ito ang ginamit nyong puhunan. Ngayon, ituturo mo sa amin yan sa ating pagbabalik, okay? Sa ating pagbabalik, ang kwento po ng lugaw ni Beverly at ang kanyang pagbangon sa kahirapan. Naku, makinig po kayo dito sa pagbabalik po ng kasama mo, kapatid. Welcome back! Kasama ko pa rin po ang lugaw queen na si Beverly. Balikan natin yung tanong na binita natin kanina. So, itong lugaw ang nagpabago talaga sa buhay ninyo. Okay, pakikwento mo sa amin yung 1,100 na yun na sinugal ninyo imbis na ipambayad mo sa kuryente. Ganito kasi yan, Ate Shawi. Before na nagtatrabaho ako sa opisina, 4 years na ako nagtatrabaho din. Then I realized na parang hindi yata ito yung yung sagot sa pangarap ko na gusto ko na yumaman. And then, tama-tama naman, may nag-offer sa amin ng pwesto na take-out counter lang siya. Nung in-offer sa akin yon, pinag-iisipan muna namin ni Sher. Sabi ko, patanong kung magkano parerentahan sa atin yung pwesto. And then, sinabi sa kanya na 6,000 daw. And then, nag-mark sa akin yung challenge ako na hindi pa nyo sinusubukan, ayaw nyo na. Nako, tandaan natin yan. Magandang kasabihan yan. That's another thing to remember from our show. Hindi pa natin sinusubukan, Sumusuko ka na. sumusuko ka na. Maling-mali yan. So that's another quote. Natuto na naman ako. Oo. Okay. And then, ang isa pang another na, nung sinabi na 6,000, sabi ko hindi ko yata kakayanin na gano'n. Sabi niya, sige, mas maganda siguro para hindi kayo mabigla. Gawin nating daily yung bayad niyo sa renta. Napakabuti rin naman. Oo. Kaya nagbayad ako ng renta ng 200 a day. And then sabi ko naman, saan naman tayo kukuha ng pampuhunan kung magninegosyo tayo ng lugaw? Oo. Teka, bakit lugaw ang naisip mo? Oo, kasi naisip ko, Ate Shawi, na ang lugaw kasi mabilis siyang ibenta. Kaya nga na-invento yung tubong lugaw yata dahil doon, ano? At madali siyang kainin, madali yung turnover ng tao. Tapos alam mo yung lutuin. Oo, Okay. at saka ang target ko rin kasi yung makakapagpabusog ka sa murang halaga. Tama. Okay. And then, yung hawak ko lang na pera nun is yung 1,100 na pambayad namin ng kuryente kasi nakaset aside na yun sa budget ko Sabi ko, ito lang yung hawak natin. Sige, isugal natin. I'm sure naman na babalik ito. And then, bumalik ng 1,200, naging 2,000. Nung araw na yon. Yes. Okay. So, And then, tumubo ka ng 100 the first day. nung nagte-10,000 na siya, sabi ko, hindi na ako makapaniwala. Sabi ko, talaga, totoo Yung ba to? tatlong upuan, nagsi-10,000 Oo. in a day. Yung tatlong upuan, nadagdagan siya ng 10 lamesa. Naman! Ibig sabihin, masarap ang lugaw talaga Yes, sa oo. Lugaw Queen. Oo. Okay. Magkano kinita nyo in 1 year? In 1 year. Oo, neto. Confidential. Ay, confidential ba? Pero between ano and ano? Ilang figures na lang? Pwede mo sabihin yun. Siguro maibahagi ko na lang sa kanila na within 2 months, kumita na kami ng 200,000. Nang dahil sa lugaw, nagbibigay ka na ngayon ng franchises, di ba? Oo, yes, Pwede oo. nang kumuha ng franchise sa inyo. Ayun, isang way of na
ano mo naman, pagtulong mo naman sa ibang tao. Kasi I felt na naramdaman ko na pag bless ka pala, responsible ka naman para sa ibang tao. Right, oh. Maayos na ang buhay nyo, pero kamakailan lang, may sumakabilang buhay na mahal mo, hindi ba? Okay, so, nung nawala ang ina mo sa'yo, paano ka lalong pinatibay ng pangyayaring ito? Ate Shawi, alam mo, sa totoo lang, before nung nabe-bless na nga kami ng ganito, tinanong ko sa sarili ko kung deserve ba talaga ako. May kwento ko lang, nung time kasi na nagbukas kami ng lugawan, almost 6 years kong pinadialysis yung nanay ko. Oo, and then nung time din na dinadialysis yung nanay ko, nagka-cancer naman yung tatay ko. Kaya talagang I'm so blessed naman na binigyan ako ni Lord ng means para ma-finance ko yung pagkakasakit ng nanay ko. And then, I'm so lucky naman na bago siya nawala, naibigay ko lahat. Talagang, ang sabi nga nila, ang swerte daw ni nanay kasi nawala siya ng hindi kami kapos. Talagang, masayang-masaya ako na fulfilled na before namatay si nanay napasaya ko siya. Yan naman ang pain ko, kung pwede ko lang i-share sa inyo. Kasi, ang hirap minsan ipaalala na tao ka rin lang, hindi ka lang artista. Ako naman baliktad. Although I'm very sure I made my father very proud and very happy before he died, gusto ko pang mas marami pa ako mabigay. Kaya lang parang andaya kasi ako yung bunso. So, parang nadaya ako sa oras. When my daddy kasi had me, 56 na siya. Namatay siya 90. I'm sure galit pa siya noon. Na bakit 90 lang siya kinuha. Parang gano'n. 90 pa lang ako eh. Parang gano'n. So, hindi ko pa nabigay lahat. At least ang mami ko nandyan pa. Yun. Pero at least nga, I'm happy for you. You were able to fulfill all of your mommy's wishes, di ba? Okay. Sana tuloy-tuloy, Beverly, ang ginagawa mo. Alam ko, dahil gusto mo mag-give back, ay meron ka pang programs na like feeding programs. Yan po ang ginagawa nilang mag-asawa. Saan kayo nagpapakain? Nililibot namin yung mga school sa San Pablo na mapakain namin, especially yung mga nasa, na malalayo na sa bayan. May mga estudyante doon na halos hindi sila nakakapagtsinelas. And then, ayun, nagpo-provide kami, nagpapakain kami, mga 600 packs na lugaw. Ilang beses sa isang buwan? Oo, bali nito lately, halos twice a month ginagawa namin yan. Malaking bagay yun. Kasi paano makakaaral ang isang estudyante kung walang laman ng tiyan niya? Siyempre, it really begins with that. At saka eto, ano ang dala mo dito, Beverly? Ate Shawi, nagdala kami nung aming produkto, syempre, yung aming lugaw. Lugaw, oo. And then- Iba-ibang flavor siya. Yes, oo. May bago kami ngayong lugaw, yung aming arroz palabok. Paki-explain, arroz caldo, pero palabok ang flavor. Mm-hmm. Na-imagine nyo? Na-imagine nyo yung lasa? Arroz caldo, pero palabok. So, imbis na pansit, kanin. Yes, oo. Maganda ito. Okay. And gusto ko sana na si Ate Shawi yung mag-try nung aming bagong lugaw. Nako, itatry ko ng konting-konti lamang sapagkat napaka-stricto ng dieta ko. Okay, eto. Ano ang mga sangkap nito, Beverly? Yung pinaka-base po kasi niya is shrimp. Okay. And then meron po siyang tinapa, Okay. chicharon, Wow. and then spring onion. Napakasarap! Thank you po. Para talaga... Hindi, pero biro po, parang pansit palabok pero nakapagtataka, lugaw. So imagine niyo mas nakakabusog ito sa murang halaga. Magkano isang bowl nito? 30 pesos lang siya. 30 pesos! Ate Shawi, okay lang ba na ngayon tawagin na namin siyang special mega lugaw? Ay, ang ganda! Okay na okay, Beverly. At witness po kayong lahat. Meron po yung stamp of approval ko sa Lugaw Queen. Yung pinangalan po sa akin, for the first time, may paalam. Ayan po. Napakasarap po. Thank you very much, Beverly. Napakalaking honor naman nun. Thank you, Mami. Pati sa franchisees mo. Hindi ba? Honor din po kami na natikman niyo po yung aming lugaw. Thank you so much at sana lumaki pa lalong inyong negosyo. Ay, Beverly, you have inspired not only all of my audience at saka lahat ng televiewers natin, kundi pati ako. Ay, nako, thank you God for this show because I meet people like you. Laging na-reassure ako
at nare-renew yung faith ko sa tao, sa Pilipino, sa galing ng Pinoy, at sa paniniwalang wala po talagang dahilan para maging mahirap ng habang buhay. Katulad po ni Beverly, ang Lugaw Queen. Ayan, I wanna thank you. Maraming salamat sa pagpapatunay na gaano man kahirap ang buhay natin. Sa diskarte, tiyaga at determinasyon, pwedeng makalaya sa kahirapan at makamit ang isang mas magandang buhay ng di hamak. Thank you very much, Beverly. Thank you. And congratulations to you. Ang galing. Ehemplo dapat ang buhay mo sa lahat ng tao.